narinig ko kasi namin si Mr. Guadis, 'di ba, na confident siya na maibibigay po itong provisional authority na mag-aumento po kayo. Ngayon po mukhang nanahimik na siya tapos mismo na sekretary nagsabi na hindi agad-agad maibibigay yan, papag-aralan pa yan. Paano po ngayon? Ano po ang balak ho ninyo? Talaga ito po ay mag-usap-usap kami ang ating mga samahan kung anong gagawin namin dahil ultimo ko yung ating mga miyembro po sa Kamindanawan, sa Bisaya, lalo na po sa Mountain Province, talagang umaangal na po dahil sobrang taas po yung ating bilihin, lalo na yung mga prime commodities din natin na walang kamatayan na taas baba. Sumasabay na rin po sa mga fuel. Kaya hindi namin alam na kung anong namin gagawin dito sa nangyayari sa ating bansa, Sir Ted. Opo. So magkakaroon kayo ng consultation sa ano pong aspeto kaya ito? Kasi 'di ba ang sinasabi nga ng LTFRB, binuhay nila yung petition ng grupo ninyo about almost 3 years ago, 'di ba? So opo, so ano pong balak po ninyo doon sa petition na iyon? Hindi lang yun, Sir Ted, kung maalala nyo, dahil mayroon na hong inaprubahan na memorandum circular na ito po ay nagkaroon ng malawakan na pag-uusap ng mga regional director, yung automatic fair adjustment formula. Mayroon na ho silang approved na formula po yan. Kaya nagtataka lang kami kung bakit nila ginastusan yan na pinag-aprobahan pagkatapos hindi naman pala nila kayang i-implement. Kaya ito ho yung mga talagang napakasalimot ang buhay namin sa hanay ng transportasyon. Hindi lang kami sa public transport, pati na po sa pribado. Opo. Dahil nga po dito sa deregulation law, Sir Ted. Opo. Dapat ito yung ugat kasi yung problema natin sa lahat, yung deregulated. Oo nga po at yan nga din po nga no, magmula na naipasa wala pong nagtangka na mag-amyenda o pag-aralan po ang naging epekto sa pangkalahatan. Isa rin pong issue yan.